Marami pa rin, bagamat nabawasan ang mga tiwala sa Pangulo at approve sa kanyang performance base sa latest Pulse Asia survey. Partikular na nabawasan ang mga mahihirap. Saksi si Tina Panginiban Perez. Sila ang may sabi na pinapatay ko raw ang mga mahirap. Basura talaga yan, basta yung eleksyon nagyan. Ganun na lang ang galit ng Pangulo nang minsang maglitanya sa isang pahayagan. Partikular niyang ikinainis ang isang artikulo na tumutok naman sa nauna niyang pahayag na ito. Mingon sila, Duterte gipatay ang tanang pobre. Wa man pod ko makadungog. Nga na ay anak si Lusyutan o si Gokong We nga namaligya diha. Bago nito'y itinanggi na ng palasyo ang mga naunang batikos na mahihirap ang pinaka-apektado ng kampanya kontra droga. Kabilang ang Amnesty International na tinawag itong war on the poor. Kahit sino na lang patayin nila, okay lang. Kahit hindi naman talaga sangkot sa drugs, okay lang. Para lang may ma-report sila o ano man. Inosente tao lang na damay! Saan yung alam mo ng tao? Wala, di ba? Hindi pa malinaw kung nakakaapekto ba yan sa pagtingin ng mahihirap sa Pangulo. Pero ang tiyak, ngayong Marso, nabawasan ang mga mahihirap o nasa social class D and E na approve sa performance ng Pangulo kumpara noong Disyembre ayon sa Pulse Asia survey. Pero nakabawi ang Pangulo sa angat sa lipunan at sa class C kung saan dumami ang approve. Sa kabuuan, 78% pa rin naman ang approve sa Pangulo, mas konti kumpara sa 83% noong Disyembre. Tumaas naman ang bahagya ang disapprove. Sa trust rating, 76% ang nagsabi nagtitiwala sila sa Pangulo, mas kaunti kumpara noong Disyembre. Kapag hinati sa social class, nabawasan ang tiwala sa Pangulo mula sa Class D ng 7%, habang ang tiwala sa Pangulo mula sa Class E nabawasan ng 11%. Pero sa mga pinakaangat sa lipunan at Class C, dumami ang may tiwala. Sigurado kami na may lumipat na nga, may nag-iba ang tiwala. Hindi naman sila lumipat sa maliit o walang tiwala. Nag-indecision sila. Ilan sa mga issue noong isagawa ang survey noong March 15 hanggang 20 ang pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Ang pagbaligtad ng testimonya ni dating SPO3 Arturo Las Cañas kaugnay sa umunoy Davao Death Squad, ang pagsuspende sa Oplan Tokhang, at ang pagsisiwalat ni Vice President Leni Robredo kaugnay sa umunoy palit-ulo scheme. Mula noong July 2016 hanggang nitong Marso, pababa ng pababa ang trust rating ng Pangulo. Gayon din ang kanyang performance rating. Bagamat sinasabi natin na comparable, pareho lang ang ratings nila ni Presidente Aquino, medyo na kakaiba na ganito na ang mga nakapaligid na issue sa nakaupang presidente, mataas pa din yung kanyang ratings. Kung tutuusin, mataas pa rin ang approval at trust rating ng Pangulo sa kabila ng maraming negatibong issue. Makatutulong yan sa gobyerno sa harap ng mga usap-usapang destabilisasyon. I think people will think twice now kung meron silang attempts, initiatives towards that, because the president is still wildly popular. Kontento pa rin ang Malacanang. Sabay sabing ang mataas na rating ng Pangulo ay patunay raw na gusto ng karamihan ng kanyang pagiging decisive. Kahapon din, bago pa manilabas ang resulta ng survey, ay binanggit ng palasyo na pansinin ang mga billboard sa EDSA na naglalaman ng mga quote ng Pangulo. Sabi ng mga nakakita, okay lang, achievement niya yun eh. Huwag na sana. Pakita nyo na lang na kaya niyang mag-build ng country. Ako si Tina Panginiban Perez, ang inyong saksi.